Okay, so Carl, dagdagan natin yung assignment mo bago kita i-debunk, ha? Paisa lang, ha? So, 3 lang yung idadagdag ko, okay? Papakinggan muna natin yung sinasabi mo for context purposes, okay? Na ako nag-start ng free coaching, sobrang dami na. Yan, free coaching, blah, blah, blah. At sa susunod, try ko rin i-launch pagka medyo nagka-oras-oras, alam mo yun, Okay. na free. So, yun daw yung ina-add niyang value sa MSB. May free coaching daw siya. Okay, so, the first question is this. Yes or no lang ang sagot dito, Carl. Hindi mo na kailangan i-explain yung sarili mo. I would know if nagsisinungaling ka or hindi. Sabi mo may free coaching kayo sa loob ng MSB. Tama, free coaching kasi nga verified di sila sinisingil. Pero, ang tanong dito, kung pwede ba kayong mag-upsell ng sarili nyong coaching or sarili nyong private coaching. Halimbawa, meron kayong ginawang how to make a resume. Tapos isa ka sa mga speakers doon. Kunyari lang to hypothetical. Pwede ba kayong magtuturo kayo ng libre para doon sa nakakarami, pero kung gusto pa ng in-depth coaching or sumali sa group nyo or sa GC nyo, pwede pa kayong mag-upsell ng sarili nyong course or sarili nyong service. Nakukuha mo, Carl? Pwede ba kayong magbenta ng sarili nyong course or sarili nyong service sa loob mismo ng MSB? Malinaw naman siguro yun. Siguro kahit wala kayong masyadong background sa freelancing, naiintindihan nyo yun. So, yes or no lang ang sagot doon. Hindi ko kailangan ng 10 minutes, hindi kailangan ng 20 minutes, hindi kailangan ng 5. Napaka-categorical nun, yes or no. So, kung iibahin ko yun ng itsura yung tanong, sa loob ng MSB, after nila magbayad ng 7,000 pesos, after nilang makinig ng free webinar mo or free seminar mo sa loob ng MSB, pwede ka bang magbenta doon ng sarili mong coaching or sarili mong private coaching na isasali mo sila kung saan man? Okay? So these are yung first question ko. Number 2, napakadali. Ilan kayo sa batch nyo? Okay? Ilan kayo sa batch nyo? And number 3, siguro final question. Hindi, lagyan pa natin ng isa pa. Number 3, sa MSB Ball, kasi di ba may MSB Ball, natatandaan mo ba kung ilan yung nasa stage? Okay, so ilan kayo sa batch nyo, tapos sa MSB Ball, ilan yung nasa stage doon? Yung naging inawardan ng plaque ni Franklin Miano. And lastly, Carl, di ba madali lang yung mga tanong, napakasimple noon. Lastly, Carl, sa lahat ng batch nyo, sino yung pinaka tropa mo doon na hindi nag-succeed? Kaso nakikita mo siya, dati classmate kayo, tapos hindi siya nag-succeed. Kilala mo pa ba yun? Meron ba nun? Nag-i-exist ba yung tao na yun? O yun, napakadali nun, napaka-personal ng question nun at napakadaling sagutin. Anyway, tuloy na natin to kasi meron siyang sinasabi about sa pag-i-English. Okay? Yung oras ko, share ko yung uso ko ng client. Sa akin, yes, kaya nyo siya rin gawin, guys. Pero, kailangan video editor kayo, graphic designer, mag-English ay yun. At saka sa akin din, yung video na parang kahit pa paano comment din sa akin na kahit di ako masyadong magaling mag-English ay nakakapag-close ako ng client. Hindi naman kasi ang pinopoint kasi ng mga tao dito. Nagmo-motivational speech ka kasi. And sometimes pag nagmo-motivational speech ka, parang tanga lang. Seryoso. Kunyari yung pressure, yung eagle, yung harvest, you are speaking in English. That's why you are being criticized for using the language. Hindi dahil pinapahiya ka or nakakapag-close ka or hindi. That's beside the point. The point is your usage of the language when you are in public. Gets? Hindi dahil nakakapag-close ka ng client eh. Wala doon yun eh. Kasi si client naman, sa larangan mo na video editor, ang titignan nun ay portfolio. Okay? Teka lang. Yun ang titignan ni client. Yung portfolio mo, babrowse siya ng portfolio mo and then that's it. Right? Hindi niya titignan yung pagsasalita mo.
Secondary na lang yon sa niche mo. Tandaan mo na yung MSB na yan, na kung saan coach ka, wala namang specific niche dyan na itinuturo nila Basta mag-outsource ka lang ng trabaho. Kuha mo. So, sa niche mo, pasok yung sinasabi mo. Sabi nga nung mga tropa ko na freelancer, pag talagang magaling kang artist, walang problema kahit di ka ganun kagaling magsalita. Okay? So, sa niche mo yun. Ang MSB covered all yon, lahat yon. Lahat ng pwede mong i-freelance kasama doon. So, importante yung com skills doon, boy. Gets mo ba? Hindi pa rin. So, wag mong iyabang sa akin na ikaw ay nakakapag-close ng clients because that's beside the point. Hindi yun yung pinopoint ng mga tao dito. Okay, tuloy natin. Yes, kaya nyo siya ring gawin, guys. Pero kailangan video editor kayo, Yun! designer, or nasa Diba? creatives kayo. Pero syempre, pag virtual assistant talaga, kailangan magaling ka mag-English or hindi naman sobrang galing, pero kailangan malawak yung Fluent vocabulary. ka. Kailangan fluent ka. Isipin mo, papasok ka sa MSB, wala kang skills, as in zero skills. Tapos ang una mong ang tuturo sa'yo ay magpasa ng trabaho sa iba. Di ba yun yung ginagawa nyo as verified coach? Yun yung business model ng MSB, to outsource. Business, multi-service business, outsourcing. Di ba yun? Ina-outsource mo yung trabaho. So, kailangan mo talaga manang com skills doon in general sa pag-freelance. Di naman mga Pilipino kausap nyo O, tuloy natin. At ako, to be honest, agree din ako kay Kuya Nix na mas magaling siya sa akin mag-English at mas malawak ang vocabulary niya. Hindi kita fineflexan kung ano yung alam ko sa buhay. Kung nag-a-agree ka sa akin, tuloy muna natin Sa sige. English kasi siya Kasi may buong point. siya, nakatapos siya. Hindi, mali. Kaya ako fluent mag-English or at least conversant ako mag-English kasi pinapractice ko siya. Gets mo? Pagkausap ko si Doc Adam, nag-i-English ako. Kahit na si Doc Adam marunong mag-Tagalog. Gets? Kasi doon lang ako nakakapag-practice Kapag kunyari, yung mga lawyers na friend ko yung kausap ko, I try to talk to English with them. Lalo na si Fiscal EJ. Kasi magaling mag-English si Fiscal And yun yung parang second language niya after Bisaya. Tertiary lang yung Tagalog Gets? Itong sisisi mo pa sa diploma ko, hindi tol. Meron akong mga friends na magagaling sa math na sakto lang sila mag-English. So, hirap sila magturo kapag may mga Korean sila na estudyante. Kuha, tuloy. Ako, nakatapos ako ng Yan na, high reflex school. niya. Yan. So, Again, hindi sa natapos mo. At saka pwede mo naman din tapusin yan kasi flexan niya ako ng mga natapos niya dyan. Tuloy natin. tas nung first year ko naman sa AB Psychology is 1.25 yung general average ko din. O, kita mo, mataas pala yung average mo. Actually, tinignan ko yung Upwork niya. Kasi may Upwork din tong si Idol Ito, teka. And nakasulat dito sa sa Upwork mo, you are still taking in college. Hindi ba? I mean, it's a small detail pero detail nonetheless. Ayan nakasulat diyan sa sa iyong Upwork. Ayan saan ba 'yan? Or sa Upwork or sa 'yon? Tingnan ko, hindi pala dito. Rising talent ka pa ayan Trimex 2021 to 25 expected kang gumraduate by 2025. Sinabi mo ba sa kanila dito sa website na to, Carl, na hindi ka na nag-aaral, na ini-stop mo yung 4 years of course mo para samahan si Miano sa pagbebenta ng MSB course? Yun ba ang yun, bakit hindi mo sinulat dito? Ayan. Rising talent ka pa man din, Strong potential based on their profile. Yan. Sayang, 'di ba? So magsabi ng totoo, Carl. Okay, tuloy natin 'to. Pinakamataas nun is 1, ang sumunod is 1.25, so 1.25 yung nakuha ko. Generalist din ako. Siguro ang natin na
hindi porket magaling mag-English is Yan. matalino na. Big sa akin So, yan. para sa kanya, nakakadagdag. Hindi porke magaling mag-English ay matalino na. Okay. Carl, una sa lahat, wala akong sinabi na mas matalino ako sa'yo kasi mas magaling ako mag-English. Siguro, mas fluent ako sa'yo. Pero there are other TikTokers na mas magaling sa akin mag-English, mas magaling sa akin mag-pronounce. And I appreciate that. I want to learn from them. Hindi ko sila iloloki na ganito. Na napaka-underhanded kasi. Hindi porke magaling mag-English, matalino na agad. Anong sinasabi mo? Hindi ako matalino sa'yo. Alam mo tol, ayoko lang mag-flex sa inyo eh. Kasi parang that's beneath me. Gets? Kung ano yung nakikita mo sa akin, kung alam mo yung simpleng ako, okay na yun. Okay na yun. Kung ano yung ad hominems na pwede mong itira sa akin, itira mo na. Wala akong pake. Kasi secure ako sa sarili ko. I do not need validation from you, most especially, and from anyone else. Kaso, ang hindi ko lang gusto rito, pati yung language ko na ginagamit is kasama sa litanya niya. Gets ko yung sinasabi mo, okay? Ang problema kasi, kaya ka kinikriticize ng tao sa pag-i-English. Because you speak in English as well. There are a lot of videos of you speaking in English. Tapos nakakatawa yung mga sinasabi mo. Hindi ko kasalanan yon kung natatawa din yung karamihan sa ginagawa mo. O yung pressure. Di ba sa'yo nang galing yon? Yung wag kang matulog ng 8 hours, sa'yo din nang galing yon. And there's a lot of video na ginawa mo na you are being ridiculed for what you say. That is on you, not on me. Pag ako nagkamali, di babawiin ko, magsusorry ako, iibahin ko. O di ba yung eagle? Ano ba yung eagle na yon? Harvesting, ano ba yon? Ano yan, kagagawan mo lahat yan. Huwag mong isisi dun sa mga tao na kinukorek ka. You are being corrected because you have a massive platform. Pag pumunta ako sa TikTok ngayon at tinaype ko yung Carl Vicente, ang daming videos nyo ni Miano. Magkasama kayo. So, baka may bumilib sa inyo na bata kasi sa pinapakita nyong bling. I will not allow that, Carl. I'm sorry to say. Kung gusto mong magturo ka sa niche na alam mo. Video editing, not language. Not even outsourcing eh. Kasi palagay ko, magaling ka sa video editing, sa service mo. 'Di ba? Sabi mo rito, sa freelancing ka kumikita, sa service na pinoprovide mo, hindi sa outsourcing, hindi sa MSB itself, o di ikaw mismo ang nagkapagkakanulo yun. Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Sagutin mo ng ibang tanong. Okay? Gege mga